Isang ina ang humahagulgol sa pag-iyak habang inilalayo sa kanya ang bunsong anak na lalaking halos kapapanganak pa lamang niya. Taong bayan ang may kagagawa ng krimeng iyon sa dalaga dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Balak din nilang dispatchahin ang babaeng bagong panganak bago nila mailibing ng buhay ang batang sanggol. Halos isumpa ng dalaga na nagngangalangaso ng mga mamamayang gumagawa nito sa kanilang mag-ina. Kitang-kita niya kasi kung paano karumal-dumal na sakta ng mga ito ang anak niyang bagong silang pa lamang. Hinang-hina si Yaso ng mga panahong iyon, lalo na't wala itong sapat na pagkain. Bunga lang din kasi ng panggagahasa ang iniluwal niyang bata. Subalit magkaganon man ay wala siyang balak na idamay ang kanyang anak sa kasalanan ng masalimuot na nangyari sa kanya. Para sa isang ina ay napakasakit na wala kang magawa para ipagtanggol ang iyong anak, lalo na nang ibaon ito ng buhay sa iyong harapan. Subalit ang pinakamasakit sa lahat ay habang umiiyak ang sanggol na tinatabunan ng lupa, ay halinhina naman siyang ginagahasa ng mga kalalakihan. At ang mga kababaihan ay tuwang-tuwa pa sa krimeng ginagawa ng kani-kanilang mga asawa. Dala ng sama ng loob ay nakuha pang magbitaw ng sumpa ni Yason. Sinabi nito na balang araw ay babalik siya para maningil ng mga pautang. Ayon pa dito, na buhay ang inutang ay buhay din ang magiging kabayaran. Bago tuluyang maibao ng kanyang anak sa lupa, ay nalagutan na rin siya ng hininga dahil sa labis na sama ng loob. Nilisan naman ng mga taong bayan ang lugar kung saan nila ginawa ang krimen ng tila walang nangyari. Sinunog muna nila ang bangkay ni Yason sa mismong puntod ng kanyang anak na sanggol bago tuluyang umalis. Tuwang-tuwa naman ang mga kalalakihan na lumapastangan sa kanya dahil sa nagtagumpay sila sa mga maitim nilang binabalak. Lumipas ng mabilis ang maraming taon hanggang sa tuluyang naibao na sa limot ang karumal-dumal na krimen sa isang lalawigan sa Bulacan. Ang binatang si Darius ay nakilala bilang isang napakagaling na espiritista. Bukod sa kaya nitong makipag-usap sa kaluluwa, manggamot ng may mga sapi at may mga karamdamang malulubha, kaya din niyang makipaglaban at manugis ng mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang at mga itim na laman lupa. Nasa edad 20 na si Darius at 10 taon na siyang espiritista. Natuto lamang siya dahil sa napulot niyang isang maliit na libreta sa isang kuweba. Likas na ang pagiging magaling niya sa pagbasa ng Latin words, kaya kaagad niyang napag-aralan ang nilalaman ng kanyang napulot. Hinasa niya ng mabuti ang sarili mula sa mga napag-aralan niyang pamamaraan ng panggagamot at pakikipaglaban, hanggang sa naging bihasa na ang kanyang katawan sa paggamit ng mga karunungang iyon. Isang araw, habang nangunguha siya ng mga halamang gamot sa gubat na balak sana niyang pag-aralan kung ano bang mga klaseng gamot ang magagawa ng mga ito, nang bigla na lamang siyang pagpakitaan ng isang ermitanyo. Mataman lamang siya nitong pinagmamasda ng pataas at pababa. Nang hindi na nakayanan ng kuryosidad, ay nilapitan na ito ng binata sa nagtanong. Magandang hapon po, Tatang. Taga rito po ba kayo o sinusundan niyo po ako? Ako nga po pala si Darius. Kayo po, anong pangalan niyo? Wala siyang natanggap na tugon mula sa matandang ermitanyo, maliban sa isang pagtango pagkatapos ay tahimik itong tumalikod sa kanaglakad.
Hahabulin pa sana ito ni Darius, subalit pagkagilid ng matanda sa katawan ng malaking punong kahoy ay bigla na lamang itong nawala. Sinubukan pa itong hanapin ng binata, subalit nabigo lamang siya. Kaya naman, mas minabuti na lamang niyang ipagkibit balikat ang nakita, sakay pinagpatuloy ang paghahanap sa mga sangkap na pag-i-eksperimentuhan. Pagkatapos mangulikta ng sapat na mga halaman, ay nagpasya nang umuwi ang binatang espiritista. Nasa may hindi kalayuan naman ang ermitanyong nakamasid sa kanya, habang ito'y nakangiti at nagwiwika ng, "Malapit na, Darius. Malapit na ang araw ng paniningil. Kaya ihanda mo ang iyong sarili. Ikaw ang magsisilbing tagalupig ng kasamaan dito sa lalawigan ng Bulacan. Ang nakatakda ay hindi na mahahadlangan pa. Nalalapit na ang pagtutuos ng mga alagad ng kabutihan at kasamaan." Pagsapit ng gabi ay isang napakapangit na nilalang na may mabalahibong buntot, napakagulong mga ngipin na iba-iba ang direksyon, subalit matatalas. At dahil sa sangsang ng amoy ay pinagpepiestahan ng mga langaw ang lumabas mula sa isang malaking uka ng puno ng niyog na nakatirik sa paanan ng isang bundok malapit sa kagubatan. May tuturing din itong aswang, subalit kakaiba ang itsura nito. Kapag pagmamasdan ay nakakatuwa, pero kung mararanasan mo ang bangis nito, ay siguradong hindi mo ito nanaising mangyari sa iyong buhay. Kapag kasi ikaw ay dinakma ng nilalang na ito, ay walang kahirap-hirap ka nitong pupunitin sa dalawa bago kanya kainin. Ang isa pa nitong pamamaraan ng pagpatay ay ang dambahin ka nito sa likod, sa kanya lalapain ang iyong likuran hanggang sa maabot niya ang iyong puso. Kung hindi naman at talagang gutom na gutom ito, ay sasagpangin niya ng malakas ang iyong ulo hanggang sa madurog ang iyong bungo at malaya niyang masisipsip ang iyong utak. Takot din ang pangkaraniwang aswang sa mga ganitong nilalang dahil hindi umuobra ang kanilang bilis at lakas. Kumbaga, maituturing din kasi ang mga ito na mas mataas pa sa tinatawag na mga aswang nagabunan. Habang abala ang isang lalaki sa pag-aasikaso ng niluluto niyang uling, ay hindi nito namamalayan ang mga matang nakatitig sa kanya ng masama. Naramdaman naman niya ang mga kaluskos, subalit gaya ng mga dati nang nauna niyang nararamdaman kapag papalalim na ang gabi, ay pinagsasawalang bahala niya iyon. Pero ng gabi ngayon ay kauna-unahan niyang panlamigan ang katawan at pinanindigan ng mga balahibo sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, hanggang sa malakas na yabag ng mga paa ang sumunod niyang narinig. At dala ng matinding takot ay kakaripas na sana ito ng takbo, subalit huli na ang lahat dahil naabutan na siya ng nilalang na iyon, at sa sobrang bilis ng pangyayari ay para siyang papel na hinati sa dalawa ng mabangis na nilalang na iyon. Saka siya inumpisahang nilantakan. Umalulong pa ng malakas ang nilalang na siyang bumulabog sa mga namamahinga ng mga ibon sa gubat, na napilitang magsiliparan kahit nasa 10 oras ng gabi. Sa may ibang direksyon din ay may isang buntis na abala sa paglalaba ng kanilang mga damit. Tanging ang anak nitong 1 taong gulang ang kasama niya sa bahay. Habang abala sa paglalaba ay bigla na lamang umiyak ng kakaiba ang iniwan niyang anak sa loob ng kanilang bahay. Kaya dali-dali niya itong pinuntahan.
Kitang-kita niya kung paano lapain ng isang maitim at maliit na nilalang ang kanyang walang kalaban-laban na anak. At nang mapako ang mga mata nito sa kanya, ayakma na sana siyang sisigaw, subalit sa maliksing pagtalo ng nilalang na iyon ang papunta sa kanyang direksyon, ay hindi na siya nakapag-ingay pa nang sagpangin siya mula sa ibaba hanggang sa mapunit ang kanyang lalamunan sa kanyang leeg, hanggang sa mapigtas ito, dahilan para tirik ang mga mata niyang naglulupasay sa lupa hanggang sa mawalan siya ng buhay. Sa bilis ng mga pangyayari ng gabing iyon ay 4 kaagad ang kinuwang buhay ng magkaibang halimaw na gumagala kapag gabi. Paniguradong pagsikat ng araw ay babaluti ng takot ang bawat pagkatao ng mamamayan sa lalawigang iyon dahil sa mga karimari-marim na kaganapan. Pagsapit ng umaga ay hindi nakaligtas kay Darius ang masamang balita patungkol sa lalaking mag-uuling at asawa nitong buntis kasama na ng nasa sinapupunan nitong sanggol at anak na nasa 1 taong gulang. At sa mga nabalitaan ay hindi nagsayang ng oras si Darius. Kaagad niyang pinuntahan ang pinangyarihan ng krimen sa magkaibang lugar. Maski sinong hindi matibay ang sikmura ay masusuka sa kalunos-lunos na sinapit ng babaeng buntis at sa anak nito. Ang lalaking mag-uuling naman ay halos hindi na makilala dahil tanging ang tsinelas at luray-luray na damit na lamang nito ang tanging naiwang pagkakakilanlan. Base sa obserbasyon ng binatang espiritista ay isang hindi pangkaraniwang nilalang ang gumawa ng mga ito sa mga biktima. Subalit hindi iisa ang may gawa kung hindi 2 nilalang. Pinag-aralan pa ng mabuti ni Darius ang mga bangkay. Napagtanto niyang maliliit na ngipin ang lumapa sa 1 taong gulang na bata at sa ina nitong buntis. Samantalang ang lalaking mag-uuling ay malalaking ngipin at may kakaibang lakas ang tinataglay. Hindi biro ang pangyayaring ito, mga kaibigan. Kailangan nating magganda sa tuwing sasapit ang gabi at mag-ingat na rin dahil nahaharap tayo sa isang malaking panganib. Mas sobrang delikado ngayon ang kasong ito kumpara sa mga nalutas ko ng mga krimen, lalo pat hindi pa natin alam ang totoong mga pagkakakilanlan ng mga salarin. Pero isa lang ang sinisiguro ko, mga mababangis silang nilalang at walang awa kung pumatay. Ugaliin sana ninyong magdala lagi ng pandepensa gaya ng mga kutsilyo at itak, saka pabindisyonan ng mga ito sa pari sa ating simbahan. Dahil nga sa iginagalang na espiritista at halos tagapagligtas na rin si Darius ng kanyang mga kababayan, ay sinusunod nilang lahat ang utos at kanyang payo ng walang pagdadalawang isip. Pati rin kasi ang mga kapulisan ay kay Darius na naniniwala dahil minsan nang iniligtas ng binata ang buhay ng iba sa mga ito sa kamay ng mga engkantong itim na desididong kumain ng laman ng mga tao. Nakasagupa nila ang mga ito sa gubat nang minsang maghanap sila ng rebelde na inaakala nilang pumapas lang ng mga taong walang kalaban-laban. At ng mga panahong iyon ay mga itim na engkanto ang naghahari sa gubat. Nagkataon naman na nangunguha ng mga kakaibang dahon ng binata ng mga panahong iyon. Kaya nailigtas niya ang buhay ng mga pulis na nalagay sa bingit ng kamatayan. Simula noon ay pinaniniwalaan na siya ng mga ito patungkol sa mga kakaibang nilalang na nabubuhay sa kagubatan na pwedeng maghasik ng lagim sa kabihasnan.
Papalubog na ang gabi at pauwi na sana si Darius mula sa pag-iimbestiga nang bumalik ito sa pinanggalingan ng krimen sa biniktimang lalaking mag-uuling. Nang may mapansin siyang isang nilalang na nakatalukbong ng itim na kumot at halos kumakaripas ng takbo ang pagkilos, kaya naman sinundan niya ito maski saan magpunta. Nang makahanap ng magandang pagkakataon ng binata, ay patalon niyang sinunggaba ng misteryosong nilalang, kaya sila nagpagulong-gulong sa lupa. Nanalo naman siya sa pagbubuno nila ng lakas, subalit hindi kaagad siya nakapagsalita nang mapagmasda ng mabuti ang dinadaganan niyang nilalang. Isa kang babae? Anong ginagawa mo sa ganitong lugar ng ganitong oras? Hindi mo ba alam na masyadong delikado para sa isang katulad mo ang mapadpad dito sa mga oras na ito? Wala akong pakialam, Darius. At gusto ko lang ay ipaghiganti ang aking ama sa kalunos-lunos niyang sinapit. Ana? Ikaw nga ba? Napatango ang dalaga sa kanagumpisang umagos ang mga luha sa mata. Nahihiya namang tumayo si Darius saka mabilis na inalalayan tumayo si Ana. Wala na akong pakialam sa kung anong peligro ang naghihintay sa akin. Basta ang gusto ko, makaharap ang nilalang na pumatay kay Itay, sa nanay ko at sa mga bunso kong kapatid. Sila ang dahilan kaya sinisigap kong makapag-aral sa Maynila at makapagtapos para maiahon ko sila sa kahirapan. Pero ngayong wala na sila, ay wala na rin akong dahilan para mabuhay pa. Sila ang aking inspirasyon para mabuhay. Pero Darius, wala na ang pamilya ko. Wala na. Kaya bitawan mo ako. Parang awa mo na. Hindi hinayaan ng binata na makawala si Ana, maski magpumiglas pa ito. Alam niya kasing sa mga oras na yon ay magdideleryo lamang ang isipan ng kababatang dalaga dahil sa sinapit ng mga magulang. Pinagsasampal pa nga siya nito habang sinisisi sa nangyari at hindi man lang daw niya nagawang protektahan ang kanyang pamilya. Gayong siya ang tinaguriang tagapagprotekta sa kanilang lalawigan. Subalit tinanggap na lamang muna niya ang lahat ng masasakit na salitang iyon hanggang sa napakalma niya ang dalaga. Hinayaan muna ng binata na humagulgol si Ana hanggang sa mailabas nito ang bigat na dinadala sa dibdib. Alam niyang sa pamamagitan ng paghihisterikal ng dalaga ay gagaan din ang nararamdaman nito maya-maya lamang. Pasensya ka na sa mga sinabi ko, Darius. Pero salamat ha, kasi hindi mo ako pinatulan. Maski pa paano ay kumaan na rin ang aking pakiramdam. Sus, wala yun. Magkababata tayo, kaya dapat lang nadamayan kita. At saka, hindi naman ako papayag na hindi ko mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng iyong mga magulang Ana, tungkulin ko ang protektahan ng mga tao rito sa ating lugar. Pero hindi naman ibig sabihin na 24 oras ko silang babantayan, hindi ba? Kaya nga nahihiya ako sa mga pinagsasabi ko sa'yo kanina Dahil sa emosyon ko at sa pagdadalamhati, ay hindi ko na nga alam ang mga pinagsasabi ko. Paumanhin, Darius ha? Gaya ng sinabi ko, Ana, ayos lang talaga. Sanay na ako sa mga ganitong tagpo, kaya wala kang dapat na ikahingi ng tawad. O siya, bumalik na tayo sa... Mabilis na tinapos ni Darius ang sasabihin. Dahil sa mga mabibigat na yabag na naramdaman, magsasalita pa sana at magtatanong si Ana, subalit mabilis niyang tinakpan ang bibig nito sa kasininyasan na huwag maingay. Dahan-dahan niyang dinala ang dalaga sa tagong lugar at mula sa kanyang pinagkublian ay kitang-kita nila ang isang nakakatakot na nilalang. Sa obserbasyon ni Darius,
ay sigurado siyang ang nilalang na iyon ang pumatay sa ama ni Ana. Pero hindi muna niya sinabi ito sa dalaga dahil baka mawala na naman ito sa sarili at magwala. Masyadong delikado para sa kanila ang nilalang na iyon, lalo pat walang sapat na dalang panlaban o armas ang binatang espiritista para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pagkalayo ng nilalang ay saka pa lamang inilihis ng binata ang kanilang tinahak na landas ni Ana. Pero sa binagtas din nilang landas ay hindi rin nila inaasahan ang sana'y makakaengkwentro kung hindi alisto si Darius. Mula sa mga sanga ng malalaking punong kahoy ay may napansin siyang tila parang pusa lamang ang itsura at laki. Pero kung pagmamasdan nila ito, ay may sasalarawan ito sa isang sanggol na nasunog dahil sa napakakapal na itim na balahibo nito sa katawan at parang sa pusa rin ang mga mata pero nanlilisik nga lang. May mahahaba din itong mga kuko at pangil na mas lalong nagpapasindak sa taong makakakita nito. Kaya muling tinakpan ni Darius ang bibig ni Ana dahil muntik itong napasigaw. Muling nakakasiguro ang binatang espiritista na ang maliit na halimaw na iyon ay ang pumaslang sa buntis na ina ni Ana at sa kapatid nitong 1 taong gulang. Mukhang may nagaganap na kailangang malaman ni Darius sa kanyang mga kababayan base sa kanyang kutob. Ligtas naman silang nakababa ng gubat dahil sa matyaga nilang pag-iingat. Nawala naman ang panandali ang bigat sa dibdib ni Ana dahil sa mga katatakutang nangyari. Pero nang makauwi siya at maalala ang mga mapait na sinapit ng kanyang pamilya, ay muling tumulo ang kanyang mga luha. Hindi naman siya iniwan ni Darius at binantayan siya ng buong magdamag. Ana, mas makakabuti siguro kung bumalik ka muna ng Maynila. At ako naman ay may mga gagawing hakbang para malaman ang punot dulo ng mga kaganapang ito. Para kasing may kakaiba eh. Buong magdamag namang walang napabalitang na biktima. Kaya may kutob akong may hindi magandang nangyayari. Hindi pwede, Darius. Hindi rin ako matatahimik hanggat hindi nabibigyan ng kaliwanagan ang pagkamatay ng aking pamilya. Lalong-lalo na at hindi pa sila nabibigyan ng katarungan. Pero Ana... Darius naman, maawa ka. Pamilya ako ng biktima rito. Kung halimbawang sa'yo ito nangyari, maaari mo bang magpakalayo na lamang kaysa gumawa ng paraan para mabigyan sila ng hustisya? Hindi din, diba? Kaya nakikiusap ako sa Darius. Isama mo ako sa laban mong ito dahil laban ko rin ito. Walang nagawa si Darius kung hindi ang pumayag. Pero hindi niya maiwasan ang mag-alala sa dalaga. Lalo't hindi pangkaraniwang mga aswang lamang ang kanilang susuungin. Binalaan na lamang niya at pinayuhan si Ana na huwag lalayo sa kanyang tabi at tumango naman ang dalaga. Mamayang medyo mataas na ang araw ay susubukan nilang kausapin ang mga pinakamatatandang tao sa kanilang lugar. May gusto lang talagang malaman si Darius na hindi niya maipaliwanag. Halos 3 oras din silang nagtanong-tanong bago may makapagturo sa kanila sa isang matandang babaeng madre na nasa 100 na ang edad. Ito kasi ang pinakamatandang tao na nabubuhay sa kanilang lalawigan sa Bulacan. Nananabik ang kaluubang tinungo ng dalawa ang itinurong kumbento sa kanila ng isang lalaki. Pagpasok nila doon ay isang napakatandang babae ang lula ng isang wheelchair ang sumalubong sa kanila habang tulak-tulak ng isang binatang sakristan. Magandang tanghali po, Mother. Kayo po ba ang sinasabing pinakamatandang taong nabubuhay dito sa ating bayan? Sumagot naman ang madre ng isang pagtango. Nagpatuloy naman sa pagtatanong ang binatang espiritista
hanggang sa matumbok niya ang katanungang pwedeng makasagot sa kanyang mga katanungang makahulugan. Napahagulgol ang matandang madre bago mag-umpisa sa pagkukwento tungkol sa mag-asawang Hator at Ason. Ayon dito ay masayang namumuhay ang dalawang mag-asawa hanggang sa biniyayaan sila ng isang anak. Subalit biglang nawala si Hator bago manganak ang kasintahan nitong si Ason. Ayon sa sabi-sabi ay nahuli ito ng kanyang mga kalahing aswang na nagawang makipagrelasyon sa isang normal na tao. Isang malaking kabastusan iyon sa kanilang kautusan. Kaya ikinulong si Hator sa kulungan ng mga aswang hanggang sa mabuno niya ang sapat na taong pagkakabilanggo. Dagdag pa ng matanda na isinilang ni Ason ng kanilang anak na may kakaibang itsura. Mabalahibo ang katawan nito, kaya pinangilagan siya ng lahat. At para naman makaganti ang mga kalalakihang matagal nang may pagnanasa sa dalaga at magawa rin nila ang maitim na binabalak, ay siniraan nila ang mga ito sa taong bayan hanggang sa napagdesisyon na nilang ilibing ng buhay ang alimaw na sanggol at lapastanganin si Ason sa harap ng puntod nito. At ang sumpa ni Ason na magbabalik silang buong pamilya ay nagaganap na, at ang lahat ng kamag-anak na lumapastangan at bumaboy sa kanya, pati na ang naglibing sa kanilang anak ni Hator, ay magbabayad ng kanilang buhay.